Kaya ngayon, sa nanay ko, mayo ako ng matinang training, nabibrainwash ako. Na yung sweldo mo na 15, ito yung gagamitin mo sana, titipirin mo para umabot hanggang sa 30. Naranasan ko yun. Gising ako ng maaga, uuwi ako ng late, overtime ako, overnight ako, pagod na pagod ng isang buwan, walang ipon, may utang pa. Sa quitting stage, no? Early pa lang. Nag-quit ako maaga. Kasi nung nagka-graduate ako, naghanap ako ng trabaho. So nakapagtrabaho na ako, kinalimutan ko na yung Royal. Okay. Ano na pala to? Return of the comeback. Ano na ako nun? Nag-stop na ako nun. Kaya lang siguro dahil ang nag-trigger sa akin pabalik, nung nagtatrabaho na ako, lahat naman ng training sa Royal, na-realize ko totoo. And then, nung narinig ko sa training ng Royal na kung gusto mo matupad yung pangarap mo, hindi pwedeng nagtatrabaho ka lang, kailangan may negosyo ka. Nababago yung thinking ko. Parang feeling ko may mali. So nagkakaroon ng resistance. Kasi di ba pag merong change, may resistance. Kaya ngayon, sa nanay ko, mayo ako ng matinang training, nabibrainwash ako. Pero nung nagtrabaho ako, I realized, lahat ng sinasabi sa Royal na yung payslip, i-slip na lang, wala nang pay. Naranasan ko yun. Yung 15-30. And apply, ipapasok ko lang ha. Isa po sa mga trainers na naabutan ko na when I was still starting, si Coach Alan Imnase. So nag-uumpisa pa lang po ako noon, nakikita ko na sila magturo. I'm so inspired sa kanila. Kasi sila po, CPA. Kumbaga, ano sila yung professional. Kaya pag nagte-training sila ngayon, talagang kami bilang mga ordinary employee, talagang kinig kami. Kasi they are authority, sila nga na may degree na professional na, nagne-network marketing. So, doon din ako nakahugot apply na kung ito nagagawa to ng mga taong professional, ng mga taong may narating sa buhay, ibig sabihin, totoo to. Kasi at some point, tama yung sinabi mo kanina na paano ko nakuha yung kumpiyansa despite na may mga taong ayaw ng ganitong business. Ang tagal ko bago na proseso na yung networking na negosyo is talagang buong buo yung loob kong gawin. Kasi pag tinatanong ako dati, anong business mo? Trading. Sinusubukan mong ibahin. Kasi I'm not proud na nagne-networking ako. Sa dami na narinig kong mga negative feedback sa industry, I felt na parang kailangan meron akong itago. Pero siguro ang bumuo sa akin over the years, I don't think it's 1 year, I don't think it's 2 years. Even on my 3rd or in my 4th year, may doubt pa rin ako eh. Kahit kumikita na ako. So, minsan kahit 4 years na, no? Oo eh. May mga nakakarinig sa atin kasi minsan coach na, may 3 months lang, 6 months lang, parang ayaw na eh. Yeah. O, diba? Yung 1 year pa lang, parang ayoko na. Pero yung pagbuo ng Coach Dan Silverio bago maging leadership, ilang taon ba lumabas siya? May idea ka ba? Ilang taon bang pinroses? Nako, siguro kaya din yung doubt keeps on going back sa akin. Kasi umabot kami dito ng 7 taon. Wow, 7 years. 7 years na if not break even, kulang pa. May utang pa. 7 years? Oo, hindi ako nakating sa loob ng ano. And that's why I started with the wrong expectation eh. Yun yung siguro isang advantage sana ng meron kang mentor or ng coach na may nag-guide sa'yo. They can teach you eh kung paano talaga yung i-expect. At kung sakaling ma-experience mo yung challenge, paano ka naman makakatawid. Ano yung tamang perspective. Pero ang bumuhay sa akin na apply for the past 7 years, tanong kasi sa akin ng marami. Sabi nila, Coach Dan, nung 7 taon kayo na nagde-network, na hindi man lang kayo talaga nagkaroon ng malaking break, ano yung nagpa-survive sa'yo? Yun yung tanong nila sa akin. Sabi ko, alam mo, mahirap kumain ng 7 taon na galing lahat sa utang. Mahirap yun. Hindi masarap masyado yung pagkain. Hindi ko maganda. Kasi lasang utang eh. Kumikita ng malaki, nakakahinga-hinga. Pero never kami naka-experience ng sobra. Nakakapag-lifestyle man kami noon, utang pa din. So, everything was like, fake it till you make it. Tapang na lang para lang umabot ng... Pero right now, sa current situation mo ngayon, so being top 1 of Royal, pwede bang konting flex naman? Ano ba yung mga... mga narating mo na, mga achievement na, o mga sasakyan man yan. So,
para lang ma-inspire sila na from baon salon, ito na yung buhay ngayon ng top 1. Ito na yung mga naghihintay sa kanilang resulta. Kasi alam mo, marami yung magsisimula, di ba? So may mga nakakaranas din na mga kailangan nilang marinig to na kumbaga ito rin yung mga pagdadaanan. So ano ba ngayon si Coach Dan? Okay. Sino na si Coach Dan ngayon? Sabi ng nanay ko sa akin, anak, hindi ko ina-expect na sa mga anak ko, ikaw yung yayaman. Kasi ever since na lumalaki ako, talagang marami akong storya sa utak ko na I am nobody. Nasa likod lang ako lagi ng saya ng nanay ko. I'm insecure, ang taba ko, ang itim ko. Binubuli ako not just of my mga kaklase ko, but even my own brother. Ngayon, mas confident na. I have become a person na I never imagined na pwedeng maging ako. And siguro more than sa mga material na bagay, kagaya ng maraming kotse. Maraming coach lang ngayon. So, transfer sila kasi. Meron ako ngayon top of the line na Everest 4x4. Meron ako ngayon artista van. As in, artistahin ka talaga dyan. Lahat ng daanan namin, as in, lagi sila talagang sinisilip kung sino. Ganun. Akala nila artista. Ang hindi nila alam, royalista. Meron akong, yung dala ko ngayon, yung Jeep Wrangler na naka-set up worth 1 million pesos. Oo, mas maganda to kay Coco Martin. Mas maganda to kay Coco Martin. Meron ako ngayon na-enjoy na big bike, Ducati 800cc. Yes, so talagang head turner siya. Meron ako ngayong Chevrolet Corvette. So, parang kaparehas to kay Daniel Padilla. Hindi naman kayo nagkakalayo. Yan, Dan lang, pero hindi Daniel. Meron ako ngayong Audi R8. It's the same car doon sa pelikula ni Iron Man na ginamit niya. Because, inspirasyon ko si Tony Stark meron kami ngayong Porsche Macan. So, yeah. Lahat ito, lahat, by the way, meron din kaming ine-enjoy ngayon na our own speedboat. Actually, it's luxury jet boat. So, ayun, komportable yung upuan, maganda yung ride niya, kasya yung buong family, 15-seater, twin engine, lahat to, paid full in cash. And right now, sa isang mamahaling subdivision, it's a malapit lang din dito. Hindi ko na mabanggitin kung saan, pero baka mamaya puntahan nyo. Ang dami ko sinabi, pero modern, may swimming pool, may garden. Ang hingit kong sasakyan, and siguro ang pinaka gusto kong i-flex dito, when it comes to our bills, when it comes to our money, when it comes to our security, kung flex lang din, I felt that, ito gagawa ko ng konting equation para hindi ko sasabihin directly if I need to live 1 million per month, every month, pwede akong hindi magtrabaho ng so, more than sa mga meron kami ngayon na asset, yung liquid, kaya lagi ko pinagmamalaki yung Royals. It's been 5 years since yung huling beses akong pumila sa bangko. Kasi when I go there, it's either doon agad sa manager or I just need to make a call, i-transfer mo itong account na to, padalan mo ako ng ganito, ganyan. So, hindi ko na kailangan pumunta kasi they are valuing you once you have money in the bank. So, pre, alam ko maraming mga nanonood Ano ba yung may papayo mo para sa mga nag-start or yung talagang gumagawa na ng seryoso sa pagpapalaki ng organization? And it's a principle that I was reminded a few days ago. Ako, constant learner ako So, I'm hungry always sa kaalaman. Itong nakarang linggo, I attended a 3-day, actually 4-day seminar. Online lang naman with Tony Robbins. So, take note so kahit na ganito na yung ka-success si Coach Dan, talaga nag-a-attend pa rin ng training. Yes, yan talaga ako. Yan siguro isa rin yan isa yan sa nakatulong sa akin malaki. Talagang lagi akong uhaw sa kaalaman. Yeah. Feeling ko pag wala akong bagong natutunan, parang nagugutom ako, gano'n. So what satisfies my hunger is learning talaga, lalo na yung new learnings. And then there was one
one framework na shinare doon. Yan daw yung why mo, lalabas daw yung how. Yun natin yung paano mo gagawin, paano mo i-overcome yung mga challenges, paano mo ano yung mga strategies na kailangan mo para marating mo yung gusto mong marating. Pero alam mo, ang na-remind ako lalo, ito yung siguro mas exciting. What is more exciting is more than the why, more than the how, it's the who. Sino yung tao na kaya kang gabayan from all the challenges para lahat malagpasan mo? Sino yung tao na nakakaintindi ng isang journey, ng isang nagbibuild ng network? Sino yung tao na kaya kang samahan doon sa mga proseso na kailangan mong pagdaanan? Somebody who can understand deeply yung gantong klaseng negosyo for you to be successful. Mas magkaroon dyan ng di ba, na isang Coach Dan Silverio, Coach Emery Aguilar, na talagang tinitingnan ng leader ng Royal at hindi lang basta leader, hindi lang successful leader, kundi yung talagang willing talagang tumulong para mas dumami yung mga yumaman sa ganitong industry. So, thank you very much, Coach Dan, and hopefully, soon na